Siyempre, Pao. Bakit po ba may kilay tayong mga tao? May kilay. Opo. Bah, bakit nga ba? Ano ginagawa nun? Eting nabasa ko. Ang kilay, meron yan parang two main purposes eh. Okay? One is, syempre kailangan natin maprotektahan yung ating mata, pati to make it clean all the time. Para mas ma-explain ng mabuti, tingin tayo dun. Explain niya sa atin. Ang mahiwagang spaceship. Importante ang kilay para makatulong sa pagpigil na makapasok ng dumi sa ating mga mata. Yung mga pawis kasi na nanggagaling sa noo natin, hindi directly bumababa sa mga mata natin. Yun ay dahil naharangan ito ng ating mga kilay. Dinadala nito sa ibang directions yung liquid. Pati yung ilaw, yung lights. Dahil sa kilay natin, nire-regulate nila yung pagpasok ng ilaw sa ating mga mata para hindi tayo masyadong masilawan. Diba? Second, it's actually for communication. Malaki rin ang tulong ng mga kilay sa facial expressions natin o sa mga message na gusto nating iparating. Halimbawa, di ba pag nagsalubong ang kilay ng isang tao, para bang nagagalit siya? Pag isang taas ng kilay, para bang interesado tayo sa isang bagay? Pag dalawa namang taas, it expresses surprise. Ang dami po pala gamit ng kilay. At sinasabi ng mga scientist na importante yung kilay natin pagdating sa facial recognition. Pedro, pwede po magtanong. Pwede naman, ikaw pa. Bakit po may brush sa escalator? Brush sa escalator. Alam mo, magandang tanong yan, ha? Alam mo, sa totoo lang, Kap, Pao, Hindi niyo po alam. Jun, alam ko. Dati, kala ko, alam ko. Yung pala, mali ako. Kasi dati, kala ko, panlinis ng sapatos kasi ginagawa ko. Oo! Pero, apparently, may other important safety reasons pala kaya may brush dun sa escalator. Pero Gusto hindi niyo, po. gusto niyo ba malaman? Eh, Ayaw tingnan natin ulit yun. Para mas malinaw, narito muli ang mahiwagang spaceship. Tumutulong ang mga brush sa escalator para hindi tayo tumayo sa edge nito at pinoprotektahan nito na huwag sumabit ang damit, pants o yung mismong paa natin sa escalator. Posible kasi na mag-cause pa ito ng aksidente. Ngayon, alam na natin na kaya may brush din doon para hindi rin pumasok yung mga small particles katulad ng buhok natin. 'Di ba? Para mapanatiling maayos ang paggamit at pag-operate ng escalator. Paakyat or pababa. Tsaka para hindi po maipit ang ating mga paa. Pwede rin. Oh, Pwede po magtanong, naman. bakit po naglalakad sa ceiling or sa pader ang mga langaw? Para po kasi silang Spider-Man. Well, may point ka. Parang si Spider-Man, yung panalangaw, madikit din. Para explain natin ng mas malinaw at mas further at para dumikit parang si Spider-Man sa ating utak. Panoorin natin. Narito ang mahiwagang spaceship. Kids, merong tinatawag na footpads ang mga fly o langaw. Ang mga footpad na ito ay may hair na naglalabas ng glue-like substance kaya nakakapaglakad sila sa ceiling o kahit sa mga pader. Pero not too sticky ha, para di sila ma-stuck. Ganun po pala. Kaya po pala sila naglalakad sa ceiling o kaya po sa pader. Tama! Galing naman. Galing talaga nila, ano? Kuya Drew, pwede po ba magtanong? Okay lang. Bakit po may horizontal line sa kalsada? Yung parang mapapaganto ko. Ay nako, ramdam na ramdam mo yun, Pao, no? Kapag ganon. Ang tawag dyan, rumble strips. Oh! Alam niyo ba para sa itong rumble strips na to? Narito ang sagot mula sa mahiwagang spaceship. Tinatawag din na sleeper lines o alert strips ang horizontal line sa kalsada. Kung mabilis man ang takbo ng isang sasakyan, mapapabagal ito at may lalayo ang mga pasahero sa panganib. Kasi kung minsan, may mga estudyanteng nagko-cross ng street, di ba? Or yung galing sa simbahan, nagko-cross din sila, ganyan. Kaya importante na may rumble strips. Junjun, may tanong ka ba?